God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at ito po ang Life and Grace. Tayo po ay super excited for this Sunday because ito po yung panghuling episode na atin pong pag-uusapan dito po sa ating pinag-aaralan na Philippians. Ang sulat po ni Pablo sa kanyang mga naging kapartners, ang mga taga-Pilipos. At ang title po ng ating episode na pag-uusapan po natin ngayon is God Supplying Your Need. Ito na po ang huling episode natin na atin pag-aaralan. Ito po ang episode number 24. Can you imagine, pang 24 weeks na po natin na pinag-aaralan ito at matatapos na po tayo. Ito pong pinag-aaralan natin na Book of Philippians o ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano po ng Pilipos. Ang iglesia na kauna-unahan niyang na-establish sa lugar po ng Europa at ang tanging iglesia na sumuporta sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala nila sa kanya ng financial help para po sa Ebanghelyo. Ito po ay patungo kay Pablo para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi po lamang isang beses ito nangyari, kundi at least sa atin pong pag-aaral ay makikita natin na 3 beses. Naniniwala din po tayo na ang kanilang financial support na ito ay nakatulong kay Pablo para mabayaran po ni Pablo ang bahay na pansamantala niya pong tinitigilan o inuupahan while he was in Rome. Ang ganitong aksyon o pagkilos po ng mga taga-Pilipos ang nagdala sa kanila sa isang espesyal na relationship kay Paul na lagi namang ipinagpapasalamat ni Pablo sa Panginoon sa kanyang bawat panalangin at sa tuwing maalala niya ang mga taga-Pilipos. Alam niyo po sa nakaraan nating episode ay niliwanag ni Pablo ang dahilan why he was rejoicing greatly sa pinadala nilang financial help. Sabi niya po sa verse 17 ng Philippians chapter 4 verse 17, sabi niya, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Maliwanag po ang sinabi ni Pablo na ang dahilan kung kaya siya naliligayahang mainam ay alam niyang ang kanilang pagbibigay ay makapagdadala ng bunga para po sa mga taga-Pilipos, para po sa kanila. He knew this would produce spiritual fruit that would abound to their account and it was good for them. Magiging mabuti po ito para sa mga taga-Pilipos. Mapapansin niyo po na hanggang dito po sa dulo, ang iniisip ni Pablo ay kung ano ang makabubuti para sa kanyang mga naging partner sa gospel, more than sa pakinabang na dadalhin nito sa kanya. Purihin ang Diyos. Ang inyong godly giving po, kayo pong mga partners namin dito po sa Life and Grace, sa inyo pong pagbibigay, you make deposits into your spiritual account. Kaya nga po, importante na makita natin sa atin pong pagbibigay na ang perang lumalabas mula sa atin ay naidideposito natin into our spiritual accounts. Those deposits go into our future where they grow and multiply. When you give to someone who will bring the gospel out so that people may hear the gospel and be saved, you are moving yourself into a different realm. You become a partner for the gospel and there will be fruit that will abound into your account. At tandaan po natin na kapag tayo po ay nagbigay para sa ganitong layunin, ang Diyos ay hindi lamang ito gagantihan ng 1-to-1 ratio. The Lord gives 100-fold interest on gifts that are given sa pananampalataya. Ituloy po natin ang ating pinag-uusapan. Sabi po ni Pablo, Filipos Kapitulo 4, talatang 18. Sabi niya, ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana.
Ako'y busog, palibhasay tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabagmong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Dito po ay makikita nating pinasasalamatan ni Pablo ang mga taga-Philippians at pinupuri niya ang Panginoon sa lahat ng kaniyang tinanggap mula sa kanila. Dito ay binanggit niya na ang mga katagang mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ngunit hindi natin po pwedeng kalimutan na siya ay nakakulong pa rin habang naghihintay ng posibleng kamatayan mula sa mga Romano. Alam niyo po, marami sa atin ang hindi makakapagsabi na ang ganitong sitwasyon, katulad po ng kay Pablo, ay tunay na nananagana at mayroon ng lahat ng bagay. Ipinapakita lamang po dito na hindi mahirap kay Pablo ang maging kontento. Si Pablo ay isang taong madaling makontento kasi nga po ang contentment ni Paul was found in the Lord and not on things. Ang pagiging kontento ay isang bagay na napag-aaralan at natututunan. And ako po ay nagtitiwala sa Panginoon na sa patuloy nating pagtanggap ng ebanghelyo at mga katuruan na napapag-aralan po natin dito sa Aklat ng Pilipos, natututunan niyo ang maging kontento sa buhay. Ang financial support po at iba pang gifts from the Philippians ay napakalaking blessing para kay Pablo. Ang laking encourage po nito para sa kanya. Can you imagine this? He had been in prison for over 2 years. He had been through rejection and shipwreck. Yet, itong mga nakaalam ng kaligtasan kay Kristo through His ministry pursued Him relentlessly until they were able to give to His needs. Aba, ay talagang salamat sa Diyos sa mga taong katulad nila. Hindi lamang po ito kay Paul naging blessing dahil ito rin po ay totoong nakalulugod sa Diyos. Sabi po ng verse 18, mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi po sa English version ay a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice well-pleasing to God. Hindi natin po alam kung ito bang pananalitang itong ginamit ni Pablo ay isang poetic language o kaya ay literal na pangungusap. Subalit at least pwede po nating masabi na kahit na ito ay symbolism lamang, kapag ikaw ay nagbigay ng may tamang motibo sa iyong puso, katulad nga po ng mga taga-Pilipos na nagbigay hindi lamang upang makakuha ng mga bagay kay Pablo kundi upang i-bless ang taong gumawa at nagsakripisyo para madala ang katotohanan sa kanila at maipasa pa ito sa iba pang mga nangangailangang makarinig nito at ito'y matanggap nila. This becomes a sacrificial giving at ang ganitong pag-uugali ay pwede nating sabihin na kahit symbolically ay nakapagbibigay ng mabangong samyo na nakalulugod sa Diyos. At posibleng higit pa ito sa symbolical lamang. Alam niyo po, kahit na ito nga lamang ay sapat ng dahilan para tayo po ay makapagbigay. In a way, the scent of sacrificial giving attracts heaven's attention and pleases the Lord. But when you clench your hand, griping and complaining, and withholding your giving in greediness, nakaka-attract din naman po ito because nagdi-diffuse po ito ng scent. Alam niyo po bang ang langaw ay nakakaamoy ng mabahong amoy kahit na 3.2 kilometers pa ang layo nito? At ang na-attract nito ay ibang Panginoon. In the Old Testament, meron pong tinatawag tayong Panginoon ng mga Philistine. Ang pangalan niyo po ay si Beelzebub. He is the Lord of the Flies. And I hope hindi niyo po na-attract ito kapag kayo po ay nagki-clench ng inyong kamay at hindi po kayo nagbibigay. But when you give with a correct heart and attitude, your sacrifices becomes a sweet-smelling aroma to the Father. Ang sabi nga po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 7, ang bawat isa ay magbigay
ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. God loves a cheerful giver. Maging sa book of Ephesians po ang sinasabing sacrifices ni Jesus, na ang sacrifices ni Jesus para sa atin ay samyo na masarap na amoy sa Ama. Ephesians chapter 5 verse 2, ang sabi po doon, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Tayo pong mga mananampalataya kay Kristo, ang ating ugali at ang ating pamumuhay ng katulad kay Kristo ay mabangong samyo para sa Diyos. Sabi po ng ikalawang Korinto, kapitulo 2, talatang 15, our lives are a Christ-like fragrance rising up to God. Isinunod ni Pablo ang promise ng Panginoon sa verse 19 na kalimitan po ay gamit ng lahat. Sabi po ng Pilipos, kapitulo 4, talatang 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. Sa ibang translation po ng English Bible ay ganito po ang sinasabi. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sa ibang translation naman po ay ganito, and my God shall supply all your needs. Mapansin niyo po, meron pong conjuncture na ginamit po dito, yung but at yung and. Pareho po itong conjunction na nagduduktong sa dalawang phrase o sa dalawang statement. And this is tying this statement with the previous statement patungkol po sa pagiging partners at pagsuporta sa gospel. At ito po yung nakapagbibigay sa kanila ng fruit that abounds into their spiritual account. It is a sweet-smelling aroma that is acceptable to God. And to those people, sabi po ni Pablo, my God shall supply all their needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito po yung napakagandang pangako ng Diyos na kalimitan ay nagagamit out of its context na sinasabing that the Lord will meet our every need, na para bang ina-apply to everybody and anybody in the body of Christ. This is not exactly what Paul was saying here. Technically, that is incorrect. Agree po tayo na si Jesus ay namatay na mahirap upang tayo po ay maging mayaman. Kagaya po ng sinasabi ng ikalawang Korinto, kapitulo 8, talatang 9, for you know the grace of the Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for our sake He became poor, that through His poverty we might become rich. Alam niyo po, kalooban ng Panginoon na tayo po ay mag-prosper at ang lahat po sa atin ay mag-prosper. But we disagree that God is going to manifest that supply in every single one of us. Why? Because there is a need that you have to cooperate and believe God's promises of prosperity in order to receive it. You cannot earn it based on your good works, but you can stop it from working. Paano mo po ito mapipigilan? Ito po yung kagaya na ang Diyos ay binigyan ka ng mga butil o seeds at sinabihan kang kumuha ka ng ilan mula dito at ito ay iyong itanim. Nasa iyo pong kapasyahan kung itatanim mo ito o hindi. At kapag hindi ka nakapagtanim at kinain mo lang ang mga butil na yon, maaaring makinabang ka sa maiksing panahon. Subalit mauubos lamang ang mga ito at wala kang aanihin at magugutom ka rin. Sa ganitong kaparaanan, napipigilan mong dumaloy ang kakayanan ng Diyos na punan ang lahat ng iyong pangangailangan. And I hope na intindihan niyo po ito because nakakakita po ako
ng maraming mga mananampalatayang hindi po nakakaunawa kung kaya't ganito ang nangyayari sa kanila. Ang pangako pong ito na sinasabi ni Apostol Pablo, particularly para po sa mga taga-Philippians na kanyang mga partners. And this doesn't apply to everyone. Totoong gusto ni Lord na mapunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero hindi naman lahat ng anak ng Diyos ay nakikikooperate sa plano ng Diyos na maipalaganap ang Ebanghelyo at maligtas ang mga tao. At hindi rin sila naniniwala sa Diyos pagdating po sa partnering with Him sa gospel. Kung kaya nga po, it will not happen that all our needs get supplied. But when we faithfully give, as these Philippians did, then God's ability is released and His supply manifest. Paano ba natin na i-express ang ating pananampalataya in area of finances? Sa pamamagitan po ng pagbibigay. Kailangan ng pananampalataya para maibigay ang isang portion ng kung ano ang mayroon tayo at magtiwala na magkakaroon tayo ng sapat. Isang kabaliwan ang pagbibigay kung walang Diyos at hindi totoo ang kanyang mga pangako that He will multiply our gifts back to us. If what we have is not enough, then giving that portion away will leave us with even less. But there is a God who is true to His promises. And when we give, we express that faith. Ang mga taong hindi nagbibigay dahil wala silang sapat sa kanilang palagay ay ang mga taong hindi naniniwala. Maaari nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Maaari nilang idahilan ang gusto nilang idahilan. But the bottom line is the same. They don't believe God in His promises. The Philippians had proved their faith through their gifts. And Paul was confident that the Lord would meet their every need. Those who are not walking in faith through giving cannot claim this scripture. Yung iba naman po na di naniniwala sa prosperity na kaloob ng Diyos ay ginagamit po ang salitang kailangan o yung need sa katagang pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo upang sabihin na yung bare necessities lamang po at hindi po yung mga desires natin ang covered sa promises na ito. Pero sa pangunahing definition po ng salitang pangangailangan o need ayon po sa American Heritage Dictionary, ito po ay nagsasabi ang need ay dinefine as a lack of something required or desirable. Ang salitang supply o pupunan sa talatang ito ay nangangahulugang to satisfy, ayon po sa Strong Concordance. Ito ay ang parehong salitang ginamit po sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 18 at isinalin ng ganito, ako ay mayroon ng lahat ng bagay at sumasagana. Kaya po makikita natin na ang Panginoon ay nagsasalita patungkol sa abundance dito. The Lord doesn't want us to just barely get along, na parang namimit lang po yung ating necessities. Hindi po. We can see what the Lord's standard of abundance is noong gawin niyang alak ang tubig sa isang kasalan po sa lugar ng Kana. Noong mapakain niya po ang mahigit sa 5,000 tao o 4,000 tao sa isa naman pong pagkakataon. Because ang puso ng Panginoon ay for the abundance upang magkaroon po tayo ng pagkakataon na tayo po ay magamit sa pagbibigay. God can make all His grace abound toward us, that we, having all sufficiency in all things, may abound in every good work. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Minsan, natatakot po ang mga tao kung paano kayang isusupply ang kanilang mga pangangailangan dahil sa kahirapan o dahil sa kakulangan na kanilang nararanasan. But God uses His resources in glory to meet our needs. Makatitiyak po tayo na in glory ay wala pong shortage. Ang ekonomiya ng Diyos ay hindi apektado ng kahit anong problema ng tao. At kung tayo po ay maglalagay ng tiwala
sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, I am telling you, He will show Himself strong to you at patutunayan niyang totoo ang kanyang mga pangako. Sa pagtatapos po ng sulat ni Pablo, Pilipos Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 22, ay ganito po ang kanyang sinabi sa pagtatapos. Ngayon, naway sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati ko ang mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang mga kasambahay ni Cesar. Alam niyo po, magandang pansinin natin na ang pagkakakulong ni Pablo sa Roma ay naging daan upang maging ang mga kasambahay ni Cesar. Probably po, sila po yung mga servants in the palace ng emperor na nakarinig, naniwala at tumanggap ng kaligtasang dala ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kung matatandaan natin sa chapter 1, sa verse 12 to 13, ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na ang aking pagkakakulong dito ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita dahil maging ang magbantay ng palasyo at iba pang naririto ay nakaalam na ako ay nabinago dahil sa pagsunod kay Kristo. Natitiyak natin na ginamit ni Paul ang opportunity na ito upang maipangaral niya ang gospel at malinaw na may mga nagsitanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya't nga't ito po yung isang dahilan kung bakit si Pablo ay laging nagagalak sa sulat na ito kahit na siya po ay nasa bilangguan. Dahil naipapahayag niya pa rin ang ebanghelyo ni Kristo sa mga taong maaaring hindi po makarinig nito kung hindi po siya nakulong dito. Dahil dito, inuna po niya ang kaharian ng Diyos, hindi ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang kagalakan kahit sa kulungan para sa kapakanan ng kaligtasan ng iba. Ganito po dapat ang ating puso at ang ating pong pag-uugali para sa ikaliligtas ng mga tao. Willing tayo na magpahayag ng katotohanan at mamuhay para sa katuwiran kahit mga hulugan ito ng pag-uusig ng iba. Na kung mayroong maliligtas sa pagtayo natin sa katotohanan at hindi tayo manghihinawa, God will show Himself strong and people will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. At dito po nagre-rejoice si Pablo. And I hope kayo man po ay dito rin nagagalak. Sabi po ng Pilipos Kapitulo 4, talatang 23, sumainyo nawang Espiritu ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa wikang Ingles, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The grace that he was talking here, o ang biyaya ng Diyos na pinag-uusapan dito, ito po yung tinatawag natin na the undeserved, unearned, and unmerited favor from God. At alam niyo po, lahat po tayo ay nangangailangan nito araw-araw sa ating buhay. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo makapamumuhay ng may tagumpay kung aasa lamang tayo sa sarili nating kakayanan. Kailangan mo at kailangan ko ang biyaya ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Ito po ang mensahe ni Pablo. Dito po nagtapos si Pablo. Nagtapos siya sa salitang biyaya ng Diyos na kailangan mo at kailangan ko. Wow! Kung hindi pa po ninyo napapakinggan ang lahat ng 24 episodes natin na ito dito po sa Discipleship through the Book of Philippians, I really encourage you and ask you, please, pakinggan nyo po ito. Pwede nyo po itong balik-balikan at tumanggap ng iba't ibang kapahayagan mula sa Diyos na totoo pong nakakapagpabago ng ating pananaw sa buhay at sa paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Inaasahan ko po kayong makakasama po namin kayo sa mga susunod pang panahon. Mag-aaral po ulit tayo ng panibagong topic and remain excited po
sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po si Baljamin Tatlong Hari mula po dito sa Melbourne, Australia, dito po sa NCMI. Nagpapaalam po sa inyo hanggang sa muli. Laging tandaan that life is best lived by grace. Shalom!